pambungad na eksena ay nagsimula sa corporate middle manager na nagngangalang Joe, na nagising sa loob ng tila kulungan na istruktura. Wala siyang ideya kung nasaan siya at kung paano siya nakarating doon. Bumangon siya at hinanap ang cellphone niya sa kanyang mga bulsa, ngunit nawawala ito. Tumingin-tingin siya sa paligid at nakita ang matataas na pader, isang nakakandadong pinto na gawa sa mabigat na metal, at sa gitna ay isang malaking gilingan ng bato. Naguguluhan, nagsimulang sumigaw si Joe para humingi ng tulong, at sumagot ang isang kalapit na kasama sa selda na nagsabing tumahimik siya. Lumapit si Joe sa maliit na air vent at hiniling sa lalaki na tulungan siyang maunawaan kung ano ang nangyayari. Sinabi ng lalaki kay Joe na siya ay napasailalim sa kontrol at sa loob ng ilang araw, siya ay makakaramdam ng labis na depresyon dahil sa side effect. Iminungkahi din ng lalaki na magpahinga si Joe dahil kinabukasan ay magiging mahabang araw para sa kanya. Habang sinusubukan ni Joe na intindihin ang bagong realidad na ito, ang isa sa mga gwardya ay naghulog ng pangunahing pagkain at isang bote ng tubig sa puwang ng pinto. Nang makita ito, agad na sumugod si Joe at nakiusap sa gwardya na palayain siya, at ipinaliwanag niya na mayroon siyang buntis na asawang inaalagaan. Gayunpaman, binaliwala ng gwardya ang kanyang mga pakiusap at biglang isinara ang slot, kaya nasaktan ang kamay ni Joe. Pagkatapos nito, naglakad pabalik si Joe, binalutan ng kurbata ang kanyang kamay, at kinain ang ibinigay na pagkain. Maya-maya sa gabing iyon, may lumitaw na liwanag sa dingding, at nagsalita ang AI upang i-welcome si Joe sa Advanced Career Training. Patuloy na nalilito sa nagaganap na sitwasyon, muling bumalik si Joe sa kalapit na cellmate para sa karagdagang impormasyon. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ng lalaki na ang tila kulungan na ito ay bahagi ng Mallard, ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Joe. Ayon sa lalaki, maraming empleyado, tulad ni Joe, ang napadpad sa lugar na ito dahil sa napakababang performance sa trabaho. Kinaumagahan, nakatanggap si Joe ng isa pang pagkain, kasama ang instruction mula sa gwardya na itapon ang basura sa butas sa banyo. Makalipas ang ilang sandali, may nakagugulat na nakita si Joe na kapansin-pansing nakabaon sa lupa, isang bungo ng tao. Naalarma, nagmamadali siyang pumunta sa vent at nagtanong tungkol sa anumang pagkamatay na nagaganap sa lugar na ito. Kinumpirma ng cellmate na maraming empleyado ang namatay habang nagtatrabaho rito. Nagtataka si Joe kung paano nangyari na may mga kumpanyang nakakapag-operate sa ganoong paraan. Bilang tugon, ipinaliwanag ng lalaki na lahat sila ay pumirma ng kontrata bago pumasok sa Mallard, kung saan sila ay kusang sumang-ayon sa lahat ng ito. Wala silang sinabi dahil walang oras na basahin ang lahat ng nakasaad sa kontrata. Di nagtagal, kinausap ng AI si Joe tungkol sa bagong tungkulin. Sinabi ng boses na si Joe ay magtatrabaho mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at ang kanyang trabaho ay kailangan niyang itulak ang gilingan ng bato. Sa bawat ikot ay makakakuha siya ng 1 puntos. Dapat niyang makamit ang pang-araw-araw na kota na 50 ikot, kung hindi, siya ay mapaparusahan. Higit pa rito, ang empleyadong may pinakamababang puntos ay tatanggalin, kahit pa naabot nila ang kanilang kota. Si Joe ay desperado na nagmakaawa sa AI na hayaan siyang umuwi, ngunit sinabihan siya ng cellmate na walang saysay kahit magmakaawa siya dahil pananatilihin sila dito ng kumpanya hanggat kailangan nila. Dahil walang ibang pagpipilian, sinimulan ni Joe ang mahirap na trabaho. Hindi madaling paikutin ang gilingan dahil nangangailangan ito ng maraming lakas. Gayunpaman, inialay ni Joe ang buong pagsisikap at nagawang makamit ang 100 na ikot sa pagtatapos ng araw. Sa sobrang pagod, nakatulog siya, nagising lamang siya dahil sa paghihinagpis ng pag-iyak ng kapwa empleyadong papatayin. Kinaumagahan, nag-almusal si Joe habang nakikipag-usap sa kalapit na cellmate. Nagtataka siya kung para saan ang kota kung ang mga empleyado ay pinapatay kahit na maabot nila ang kanilang target. Sumagot ang cellmate na ang kota ay hindi sapat para sa Mallard. Habang nag-uusap sila, nalaman ng cellmate na gumawa ng 100 ikot si Joe kahapon at pinayuhan niya itong huwag masyadong pilitin ang sarili kung hindi ay mag-e-expect ng mas malaki ang Mallard. Gayunpaman, naniniwala si Joe na ang pagsusumikap ay ang tanging paraan upang makalaya siya at makabalik sa kanyang buntis na asawa. Nang maglaon, habang nagtatrabaho, naalala ni Joe ang araw na ipinakita niya sa kanyang asawa, na si Kate, ang kanilang bagong bahay. Si Kate ay nag-aalala dahil ito ay mamahaling lugar na ibinigay sa kanya ng kumpanya, ngunit kahit papaano ay inaliw niya ang asawa upang hindi mag-alala.
Kinabukasan, ipinaalala sa kanya ni Kate ang appointment niya sa doktor at hiniling kay Joe na magpahinga ng isang araw. Ngunit nag-aatubili si Joe, na naging dahilan upang malungkot si Kate. Hindi siya masaya na mas inuuna niya ang trabaho kaysa pamilya. Nang tumunog ang alarm, bumalik ang isip ni Joe sa kasalukuyan at napagtanto na nakagawa siya ng 150 na ikot. Pagkatapos ng trabaho, ipinatawag ng gwardya si Joe sa pintuan at inutusan siyang maghubad. Sa pag-iisip na malapit na siyang patayin, binanggit ni Joe ang nakamit niya na 150 ikot, ngunit hindi nakinig ang bantay. Bumukas ang pinto, at sinamahan si Joe sa madilim na lugar kung saan siya binuhusan ng tubig. Sa kanyang kaginhawaan, ang inaakala niyang papatay sa kanya ay isang paliguan lamang. Lumipas ang mga araw, at patuloy na nagsusumikap si Joe sa ilalim ng sikat ng araw. Ang nag-aapoy na init ay naging dahilan upang uminom siya ng mas maraming tubig at dahil dito ay naubos niya ang laman ng kanyang bote. Desperado, sinubukan niyang kausapin ang bantay para sa karagdagang tubig, ngunit ipinaalam sa kanya ng cellmate na binibigyan lamang sila ng sapat na pagkain at tubig upang mapanatili silang buhay. Ang cellmate ay nagbahagi din sa kanya ng ideya upang pawiin ang kanyang uhaw, sa pamamagitan ng pag-ihi sa mga bote, at pagsasala nito gamit ang sapin ng kanyang sapatos, at itago ang mga ito sa likod ng poste bilang reserba. Gayunpaman, naiinis si Joe at tumanggi na gawin ito. Patuloy siyang nagtrabaho sa kabila ng pagkapagod, iniisip lamang si Kate sa proseso. Naaalala niya noong nag-aalala si Kate tungkol sa mga bayarin sa medikal at kung paano tiniyak ni Joe sa kanyang asawa na magsisikap siya. Sa pagtatapos ng araw, napahiga siya dahil sa pagod, at binati siya ng AI para sa kahangahangang tagumpay, na nagpapakita na nakamit niya ang 370 ikot. Habang nagpapahinga, nakita ni Joe ang pangalang Alex, na nakaukit sa ilalim ng kahoy at tinanong ang cellmate tungkol dito. Ibinunyag ng huli na si Alex lamang ang nakaalis sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, ginantimpalaan ni Mallard si Joe ng panulat para sa kanyang trabaho. Gayunpaman, dahil wala itong silbi para sa kanya, siya ay nagalit at nagreklamo. Kinabukasan, habang nagsisimula ang trabaho, napansin ni Joe na ang pang-araw-araw na kota niya ay naging 370. Sinabi niya na hindi niya maaabot ang target na ito, at ipinakita ang nasugatan na mga kamay bilang ebidensya. Gayunpaman, naniniwala ang AI na ang mga tao ay mas may kakayahan kaysa sa iniisip nila. Kasunod nito, nagsimulang magtrabaho si Joe ngunit natuklasan niyang hindi siya nagkakaroon ng puntos sa kabila ng pagkumpleto ng isang ikot. Sa halip, may X mark sa kanyang orasan. Nang tanungin, nilinaw ng cellmate na pinarusahan si Joe at dapat na siyang magsagawa ng 2 ikot upang makakuha ng 1 puntos, na nangangahulugang ang kanyang bagong kota ay 740. Naiwan na walang pagpipilian, sinimulan ni Joe ang kanyang trabaho. Ginawa niya ang lahat ng makakaya, ngunit kalaunan ay nadaig siya ng pagod at siya ay sumuko. Sa pagtatapos ng araw, ipinaalam sa kanya ng AI na nabigo siyang maabot ang kanyang kota at naniniwala na maaaring kailangan lamang niya ng bagong motivation. Pagkatapos, lumabas ang profile ni Kate sa screen, at ang AI ay nagbanta na dadalhin din siya sa lugar na ito. Nabigla si Joe, kaya agad siyang nangako na maaabot niya ang target kinabukasan. Ang AI ay nag-alok sa kanya ng pagkakataong patunayan ang kanyang pangako. Sa sumunod na araw, tinakpan ni Joe ang hawakan ng gilingan ng kanyang Amerikana upang mabawasan ang pananakit ng nasugatan niyang kamay. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng lakas upang matiyak ang ikot. Sa isang punto, ang kanyang pagkapagod ay humantong sa mga hallucination, kung saan nakita niya ang mapang insultong bersyon ng kanyang sarili na kinukutya ang paniniwala niya sa Mallard. Gayunpaman, nagawa ni Joe na baliwalain ang distractions na ito at nagpatuloy sa kanyang trabaho, na naabot ang kota ilang sandali bago umabot ang orasan sa 10. Sa wakas ay binawi ang parusa sa kanyang record at nakatulog si Joe sa tabi ng gilingan. Sa madaling araw, ginising siya ng boses ng AI na nagpakita sa kanya ng maikling video ng kanyang asawa sa ospital kasama ang kanilang bagong silang na anak. Hindi na kayanan ang bugso ng damdamin, umiyak si Joe, napagtanto na naging ama na siya, ngunit wala siya doon. Maya-maya, lumapit siya sa air vent at tinanong ang cellmate tungkol sa mga detalye kung paano nakalabas si Alex sa impyernong ito. Sa una ay nag-aalangan ang cellmate ngunit nang marinig niya ang tungkol sa bagong silang na sanggol ni Joe, nakaramdam siya ng simpatsya at nagpasyang tulungan siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Joe na tingnan ang lugar sa gilid ng isang poste kung saan hindi maabot ng CCTV camera.
Kasunod ng instruction, sinuri ni Joe ang dingding at natuklasan ang isang pabilog na hugis. Napagtanto na ito ay madaling sirain, kinuha niya ang kanyang panulat at nagsimulang hukayin ang dingding. Lumipas ang mga araw, at ginugol ni Joe ang libreng oras sa paghuhukay ng butas sa dingding. Sa kalaunan, nakagawa siya ng sapat na laki upang gumapang sa loob. Nang pumasok siya dito, napadpad siya sa madilim na lugar. Tumingin-tingin si Joe sa paligid sa pag-asang makahanap ng paraan, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang saysay nang mahanap siya ng gwardya at pinatumba siya. Nang magkamalay si Joe, nalaman niyang tinakpan muli ang butas. Bilang parusa, ang kota ay dinagdagan at naging 1,000 ikot, habang ang cellmate ay pinutulan ng binti. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, humingi ng tawad si Joe sa kanyang cellmate, ngunit ang huli ay sobrang nahihirapan na at hindi na siya makakapagtrabaho. Nagtanong si Joe kung may magagawa siya para tulungan siya, ngunit ipinahayag ng cellmate na ang buong lugar ay kinokontrol ng algorithm at hindi sila maaaring mga tuwiran sa AI. Ibinunyag din niya na siya ang lumikha ng algorithm habang nagtatrabaho siya sa IT department. Nang marinig ito, naisip ni Joe na kung lahat sila ay hihinto sa pagtatrabaho at walang mga puntos, magiging pantay-pantay ang puntos nila at ang algorithm ay hindi maaaring parusahan ang sinuman. Dahil sa ideyang ito, sinubukan ni Joe na makipagsabuatan sa mga kapwa bilanggo at kinumbinsi silang huwag magtrabaho. Maya-maya, nagsimula ang oras ng pagtatrabaho, ngunit walang gumawa dahil lahat sila ay mukhang nakumbinsi ni Joe. Ngunit nang malapit nang matapos ang oras ng trabaho, ang AI ay nag-anunsyo na ang mga empleyadong may 0 na puntos ay wawakasan. Sa takot sa kamatayan, nagsimulang magtrabaho ang lahat, kaya nabigo ang plano ni Joe. Pagkatapos ay kinumbinsi ng cellmate si Joe na paikutin ang gilingan at huwag mag-alala tungkol sa kanya. Nang walang ibang pagpipilian, si Joe ay nakagawa ng 1 ikot na nagbigay sa kanya ng 1 puntos bago matapos ang oras. Gayunpaman, nalulungkot si Joe para sa cellmate niya na hindi nakagawa ng anumang puntos dahil sa pinsala. Nang gabing iyon, ang cellmate, na nakakaalam na malapit na siyang mamatay, ay umamin na siya pala si Alex. Sinubukan niyang tumakas noon sa tunnel ngunit nahuli siya ng gwardya, katulad ni Joe, at inilipat sa kabilang selda. Pinili niyang huwag ibunyag ang impormasyong ito kay Joe, umaasa na ang pangalawang pagtatangka na makatakas ay magiging matagumpay. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagpaalam na sila sa isa't isa. Habang si Joe ay natutulog, nag-ambala siya ng paghihinagpis ni Alex bago siya mamatay. Kinabukasan, ipinakita ng AI kay Joe ang isa pang video na nagpapakita sa kanyang asawa at ang anak nila na ngayon ay naglalakad na. Napagtanto niya kung gaano siya katagal na nawawala dahil sa selda na ito, nainis siya at naglabas ng galit sa kumpanya. Ininsulto niya ang Mallard sa pagkuha ng lahat sa kanya, sa kabila ng 10 taong tapat na paglilingkod. Sa kasamaang palad, itinuturing ng AI na hindi katanggap-tanggap ang kanyang pag-uugali at nag-utos ng agarang pagpatay sa kanya. Kasunod nito, pumasok ang isang grupo ng mga empleyado ng Mallard kasama ang gwardya. Habang inihahanda ang nakamamatay na injection, ang gwardya ay nagsalita ng ilang masamang pananalita tungkol sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Ikinagalit ito ni Joe, at pagkatapos ay inatake siya at sinimulang suntukin ng brutal. Pagkatapos ay inanunsyo ng AI na nabigo ang gwardya sa kanyang tungkulin at kapag nagawa ni Joe na patayin ang gwardya, mapopromote siya sa susunod na antas. Nang marinig ito, huminto si Joe at sumigaw na hindi siya isang halimaw. Sinabi rin niya na hindi niya hahayaang gawin siyang halimaw ng kumpanya, kaya huminto siya. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Joe at laking gulat niya nang makitang bumalik siya sa kanyang opisina. Lumalabas na nasa advanced virtual simulation siya, at may mga empleyadong nakakonekta sa makina sa pamamagitan ng mga device na nakadikit sa ulo. Di nagtagal, isang HR personnel na may pagkakahawig sa gwardya ang lumapit kay Joe at ibinunyag na bagaman naramdaman niyang lumipas na ang mga buwan, 1 oras lang ang katumbas nito sa realidad. Nangangahulugan ito na ang anak ni Joe ay hindi pa ipinapanganak at walang nagbago. Ibinunyag din ng lalaki na ang kawalan ng kakayahan ni Joe na makakuha ng promosyon ay hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan ngunit dahil hindi pa siya nakaranas ng matinding hamon upang gumawa ng mas mahusay. Hinamon nila siya sa virtual na mundo at ang kanyang pagganap ay higit na mahusay kaysa sa inaasahan nila. Bilang resulta, sa wakas ay nagpa siya silang i-promote si Joe sa susunod na antas.
Kasunod nito, ginabayan ng kinatawan ng HR si Joe sa bagong office, at ipinaliwanag sa kanya ang mga bagong target at inaasahan na mas magiging produktibo siya. Pinapirma rin niya si Joe sa non-disclosure agreement, na nagsasaad na hindi siya maaaring magbahagi ng anumang detalye tungkol sa kanyang karanasan sa sinuman. Sa sandaling umalis ang lalaki, nakipag-ugnayan si Joe sa kanyang asawa, at nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang boses nito. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal para sa kanya at sa kanyang hindi pa isinisilang na anak bago ibinaba ang tawag. Nagtatapos ang pelikula sa pangako ni Joe na sisirain niya ang buong kumpanya ng Mallard. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.